start po sa atin pong timpo ngayon, no, na ang timpo natin is about full armor of God. Okay? Ano po yung timpo natin sa month? Full armor of God, no? Isuot po natin ang buong armor, no? Gamit pang laban sa atin pong buhay. Magsitayo po tayong lahat para po sa pagbasa ng banal na salita po ng Panginoon. Ephesians 6:15-16. Sabi po dito, isuot ninyong sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Ito pong salita ng Panginoon. Manalangin po muli tayo. Sa iyo po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang aming isip, ang aming puso, ang aming kaluluwa, Panginoon. Pananampalataya, pagtitiwala at pag-asa po ng bawat sa puso sa amin. Katagpuin mo po ngayon, Panginoon, at baklasin mo, Panginoon, anumang lalang ng kaaway na nag-oppress sa amin, Panginoon, na dumodomina, Panginoon, sa aming pananampalataya. Bagkos, Panginoon, lahat ng mga strongholds ng kalaban, Panginoon, sa buhay namin ay mabaklas upang maging maliwanag po sa bawat sa amin ang iyong katotohanan at matanaw namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan at karangalan at maparangalan ka namin sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa paming dalangin. Amen at amen. Magsiupo po tayong lahat. So yung po yung title po natin is Peace and Faith, no? Okay? Ano po yung title natin? Peace and Faith. Nung nakaraan, Truth and Righteousness. Okay? So nakaraan, nakita po natin, no, napakahalaga na alam po natin yung katotohanan po, okay, ng ating Panginoon. That's why we need to read and study the Word of God. And of course, not just read and study, but to live the life. At kapag naipapamuhay natin yon, meron po tayong tinatawag na righteousness, tapat na pamumuhay, nakaharap po ang atin pong Panginoon. At nabibigyan po natin ng karangalan po ang ating Panginoon sa pamagitan po na matuwid na pamumuhay po natin. At ngayong umaga po, mga kapatid, kapayapaan at ano yung kasunod? Kapayapaan at pananampalataya. So it's clear that when you really are serious in obeying and serving God, your eyes of faith will be opened or to the reality of the spiritual warfare. Mga kapatid, kapag ikaw seryoso na nabubuhay, no? Seryoso ka sa pagsunod sa Panginoon, magiging bukas ang iyong mata sa tunay na labanan po na atin pong tinatahak po ngayon. Okay? Noong unang panahon, no? Alam na ng bansang Israel that God loves them so much. But because of their sins, but because of their allowing yun pong pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, they become captured, no? Nababarikadahan lagi sila. Lagi po silang ino-oppress ng kaaway. Lagi po silang pinarurusahan, pinahihirapan, binibigyan ng kabigatan because they ignore, because they gave the devil yung legal rights para po sila i-oppress po ng kaaway po. At hindi po ito per person. This is a nation. Okay? So, tatandaan po lagi natin ito. If the time, no, tumunog na ang trompeta ng ating Panginoon, dapat nakahanda po talaga tayong lahat. Okay? Dapat ngayon pa lang, kasi iba, kailan ba yung kailan ba yung second coming, kailan ba yung ganito? Mga kapatid, the date is not important. What is important, you live the life of obedience and service sa ating Panginoon. That's very important. And we are prescribed to wear the full armor of God, not just a piece. Okay? Ibig sabihin, napakahalaga na yung buong baluti ng binibigay sa atin ng Panginoon ay isuot po natin, hindi lang yung isa. Kaya nga po, we have 6 pieces. Ilan? 6. Okay? Ilan na po yung natutunan po natin? 2 pa lang nung nakaraan. Pero kung nabasa nyo na po ito, nang paulit-ulit, that's good, that's cool. Okay? Ngayon, 2 uli. So, ilan na po? So, next week, sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Sabihin mo iba, bakit pa ako pupunta dyan? Mababasa ko naman sa Bible. Hindi ako naniniwala nagbabasa ka.
Kasi kung nagbabasa ka, may excite ka, pumunta sa simbahan. Kasi i-confirm mo sa pastor ninyo, sa leaders ninyo, kung ano yung nabasa ninyo. Amen. Amen po ba? Okay? So, piniprescribe po ng Bible, isuot natin yung buong baluti. But the full armor of God, okay, another thing, yung armor ng sarili po nating assumption, not the poor armor of our assumption, but the full armor of God. In short, we should live the life the Lord intended us to live, not to live according to what we think is right. Ito po lagi yung sinasabi po sa atin. At ito, yung pinakatamad na payo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Anak, kung anong laman ng puso mo, sundin mo. Ay, pastor, tamad ba talaga yon? Ang sipag ko nga. Yes, ang sipag mo sa ibang mga bagay dahil nga sa kasipagan mo, sa lahat ng mga bagay kinalimutan mo na isipin, pag-aralan at isabuhay ang salita ng Panginoon. Ito ay nakakalungkot sa maraming mga tao. Sa dinami-dami ng katatamaran, salita pa ng Panginoon. Sa dinami-dami ng katatamaran, pag-attend pa ng church service. Sa dinami-dami ng katatamaran, pag-attend pa ng mga cell groups. Sa dinami-dami ng pwedeng katamaran, pagbabasa pa ng Bible. What if si Lord kaya tamarin na sa atin? Buti na lang, hindi. Tinan mo katabi mo, katamad-tamad ba yan? Di ba, we should be excited. We should be excited, amen? Sa pagbabasa ng Bible, sa pagsasalita ng mga salita ng Panginoon at sa pangangaral at sa pagpakikinig po ng salita po ng ating Panginoon. So, ang gusto ng Panginoon, kung ano yung pagkatawag niya sa atin, yun ang ipamumuhay po natin. But you must put on. Sabi niya, put on. Isuot ang baluti ng Panginoon. And it's more than the mindset. It's more than the intellect na meron po tayo. But it is the reality na panampalatayanan po natin at lagi nating alalahanin yung katotohanan ng ating Panginoon na si Jesus ay isuot natin ng buong buo. Galatians 3:26-27 ang sabi po diyan. Okay. Makibasa po. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Hindi, dahil sa inyong mabubuting gawa, kayo ay naging mga anak ng Diyos. Hindi. Dahil sa inyong pananampalataya. Okay, verse 27. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Alam niyo ba yon? Si Jesus yung sinusuot nyo. Kaya kapag tumataya ka sa loto, kasama mong tumataya si Jesus. Kapag nagsusugal ka, kasama mong tumataya o sumusugal si Jesus. Kapag nambababae ka, wow, sinasama mo si Jesus. Kapag nanlalalaki ka, wow, kasama mong sinuot si Jesus. Kapag nagmumura ka, wow, kasama mo. Pag nagsisinungaling, nagchichismis ka sa kapwa mo, wow, kasama mo. Okay? Kapag negative ang iniisip mo tungkol sa Diyos, wow. So, ibig sabihin mga kapatid, isinuot mo na nung nakipag-isa ka kay Jesus. Okay? Parang damit na isinuot. So, we should continually put on Christ sa ating buhay. Kaya lang, nagtataka tayo, bakit ganun, pastor? Okay? Ang tagal-tagal na ng bansang Pilipinas, pero ba't hanggang ngayon, magugulo pa rin ang tao, kurap pa rin ang mga tao, no? Alam niyo mga kapatid, ito. That's the reason why we really need to put on the full armor so that we can see the reality. Hindi puro tanong kay pastor. Si pastor tinatanong nyo, hindi nyo tinatanong yung Bible. Diba? Hindi nyo binabasa yung Bible. Lagi tayo nagtataka, may digmaan sa Israel. Pray for Israel. Kapag may nagdigmaan sa France, wow, may digmaan sa France. Pray for France. Pero mangyayari po talaga yan eh.
Mangyayari po talaga yan. Amen? So kung binihis na si Jesus, we will be able to withstand any demonic attacks and distractions. Kung sinuot mo na si Jesus sa buhay mo, you will be able to stand any demonic attacks and distractions. Remember, si Jesus Christ. Ito po yung advice sa amin before. Pag daw may demonyo, at pag merong inaalihan ng demonyo, sasabihin mo, in the name of Jesus Christ, lumayas ka dyan. Tapos aalis na daw yung demonyo. Yun daw ina-advise sa kanila. Okay. Alam niyo kung paano napalayas ni Jesus si Satan? Alam niyo kung paano? Hindi naman agad lumayas si Satan, tama? Kung san-san pa siya dinala, tama? The word na it is written. It is written. Hindi it was written, it is written. He lived the word of God. He's not just quoting from the scripture, he lived the word of God because he has these two. He have the peace, he has the peace with God, the Father. That's the reason, Dad, kayang-kaya natin to. Tanggal tong kalaban na to. Yari ito sa Satan na to. Anong mga ano kay Satan? Anong mga temptation ni Satan kay Jesus Christ? Gawin mong tinapay ang bato. At ano pa? Bibigay ko sa iyo lahat ng kaharian, lahat ng kingdom, basta sumamba ka lang sa akin. Diba, ganyan na marami mga tao because they want many kingdoms, they want power, they want money, they want everything, they want possessions. Kaya nangyayari, napoposes. Pangatlo, ano yung tinatawag natin? Yung pangatlong temptation kay Jesus, magpatihulog ka at ikukumand ng tatay mo sa langit na iligtas ka, sasaluhin ka ng kanyang mga anghel. Diba? Pag hopeless na, anong gagawin ng demonyo sa'yo? Sige, suicide na. Mahal ka naman ng Diyos eh. Diba? Maintindihan ka naman ng Diyos eh. Okay? Pero hindi po yun. Kung binihis na si Kristo, bakit may mga Christians pa rin na nabubuhay sa kasalanan? Ang Christian, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tandaan yan. Ang Kristiyano, hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Ano yung pagpatuloy sa pagkakasala? Chismis, ganito, ganito. No. The starting point of starting your sinning is when you turn your back from the Word of God. You turn away. Ito yung salita ng Panginoon, Lord, diyan ka na lang, dito ako. I have my own way. Okay? Then nagwo-wonder tayo, Lord, bakit ganon? Bakit pinabayaan mo ko? Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Ikaw ang nagpapabaya sa salita ng Panginoon. You begin to hate God, you begin to hate the Word of God, you begin to enlarge your pride. Amen? So kung member ng simbahan ay nag-enjoy pa rin sa kasalanan, tawag doon, makasalanan pa rin. Gets niya? Ano ba explanation doon? Hindi, Pastor, kasi ganito. Ito yung pangalawa. Kung member ng simbahan nag-struggle sa kasalanan pero nagpapaayos pa rin, ang tawag doon na oppression. It's because of the outside influence. This is the attack of the devil na nagdodomina doon sa person. So ganito. Tama ba? Minsan pinagpapalit natin ang Lord sa trabaho? Tama ba? Tama. Si Kuya Kim umamin na. Kilala niyo si Kuya Kim? Kim Atienza. Sabi niya, these are my bikes. Alam niyo yung mga bikes niya? Hindi tig 50,000 na bikes yun. Ang isang motorbike, isang big bike, milyon ang halaga nun. Sabi niya ito, but these things sometimes become my gods. See? Ano ibig sabihin? Na ipagpapalit niya yung Diyos doon sa kanyang mga bike. Ganito. Kuya, sa halika. Kuya Randy, halika. This is how the things of this world, this is how the devil oppress every one of you. Every one of us, including me. Hindi ito makukuha. In Jesus' name, lumayas ka. No. Ganito gagawin. Kuya Jose, pupunta ka doon. Sige, diretso lang. Diretso lang, Pastor. Diretso. Sige, ang bagal. Balik. Balik. Yan.
Okay. Madali, mahirap? Madali lang po. Madali. Okay. Baba ka ulit, baba. Ngayon, wala siyang pasanin. Is not being attacked by anything. Okay. Pwede, kay Randy. Pumunta ka. Okay, sige. Go. Lakad. Okay. Makibalik. Okay. Okay, sige po. Thank you. Palakpakan naman natin itong dalawa. Okay. Ang tawag po doon, outside burden, outside attack. Ang ginagawa po ngayon, okay, ng kaaway sa lahat. For example, ganito. Sa Gaza, alam niyo sa Gaza? Tama ba? Alam niyo yung Gaza? Hindi po yung sinusuot sa sa sugat. Okay? O hindi ba? Okay. For how many years they're trying to ask or they're trying to defend their nation. At sinasabi nila, gusto namin magsasarili, but we are being oppressed by the Israelites. Okay? So, anong ginagawa nila? They're defending. Hindi sila umatake. They're defending. But one day, there's someone, etong si Hamas, okay, lumitaw, at pagkatapos, sumatake sa kaaway. I mean, lumitaw, tapos umatake sa Israel. Tama? At anong ginawa ng Israel? Umatake sila pa, balik. Ang Israel ba nag-oppress sa kanila? No. Pinipilit kasi nila si Allah ang Diyos. They are being oppressed by the belief that Allah is God. No, Yeshua, Yahweh is the true God. Hindi nila alam, yung mga bahay-bahay nila, yung mga hospital nila, tinaniman ng lahat ng mga ammunition, lahat ng mga missiles, lahat ng mga donation from outside countries, inipon-ipon ng Hamas at pagkatapos, ibinaon, inilagay sa ospital, sa mga building, sa mga bahay-bahay, and then suddenly biglang umatake. At ano nangyari? Sinisisi ngayon ng Israelites, sila ang umo-oppress sa Gaza. Pero in fact, ang umo-oppress sa kanila ay walang iba kundi ang Hamas. See? May mga Kristiyano ganun. Alive forevermore. Amen. Yes, let's go to the church, let's go. Pero ang buhay, nag-struggle. Nag-struggle sa kasalanan at sa iba't ibang mga distraction. But God wants to deliver each and every one of us from that thing. But this is the ideal and this is the perfect will of God, that Christians should not live in sin and should not sin anymore, because you are already in the side of victory, because you are already saved by the Savior Himself, at walang sino mang demonyo ang pupwede nang makapasok sa buhay mo. But you allow them to attack you, you allow them to influence you. Ang dami kasi nungalingan sinasabi sa atin ng kaaway, believe na believe ka naman. Tama? Pag sumasakit ang tiyan, nun sasabihin, gutom daw. Buti nga kung gutom eh. Ano sinasabi? Pagka nausog. Hindi busog, nausog. Pahiran mo nga ng lawa yan. Eh kaya lang may COVID. Naipasang pa yung COVID. Tama. We believe in different things. At sasabihin natin, wala namang mawawala sa atin kasi ano lang naman yan, paniniwala lang naman yan. Kasi no, those things are from the devil. Kaya nga minsan may nagsasabi, Pastor, lalawayan ko yung anak mo. Sorry po, no offense, pero hindi po kami naniniwala dyan. Protektado po ng dugo ni Kristo ang anak po namin. Sinasabi po namin yan. Another, yung teacher po ni Nate, of course, wala naman siyang alam tungkol sa amin. Pero sinasabi ni Nate, Mami, Daddy, may Halloween party daw po kami.
So, nag-iisip kami, ano ipapasuot natin pagpapastor? Nakasuot siya, may Bible. Nakakatakot daw. Sabi, isuot mo, utang. Mas nakakatakot yun. Okay? O kaya yung full armor, bibili kami ng espada, panangga, etc. Tapos yung, pero sabi namin, pinag-usapan namin ni Mami, no, tindigan natin. Hindi nagsa-celebrate ang Kristiyano ng Halloween. Ewan ko kung yun nga po yun, pero sabi ni teacher, nag-chat po siya, ay, hindi na po natin itutuloy. Rephrase ko na lang po yan ha, kasi hindi ko alam yung eksakto eh. Hindi na po natin tutuloy kasi may bata po natatakot po sa Halloween. Ay, natatakot po sa ganon, sa mumu, parang ganon sa multo. See? Hindi natatakot yung anak po namin kasi kahit iwanan mo po yan mag-isa, iniwanan nga po namin yan, a moment with God, naalagaan pa si Nate. Okay? The point is, you should not only wear the full armor of God, but also wear the full armor sa inyong mga anak. Sa ayaw at sa gusto ninyo, Satan hates family and Satan wants to kill, destroy, and steal the happiness of your family. Kaya nga mga kapatid, may mga stronghold sa puso at isip natin, kaya nado-dominate pa din tayo. Instead of trusting Jesus, we again choose our own ways. Kaya napakahalaga na we devote ourselves sa word ng Lord at sa pananalangin, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So dalawang bagay, pag-uusapan po natin ngayon, okay? Yung una, shoes of the preparation of the gospel of peace. Okay? Pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Okay? Pastor, anong ibig sabihin yan? Actually, nung binasa ko po sa commentary, iba't iba po ang explanation po nila regarding po dito. So, mga magagaling na mga scholars ito, pero iba-iba pa rin po. Kaya nga, sino ba yung paniniwalaan ko? Pero nag-come up na lamang po ako sa conclusion according dun po sa mga commentaries na binasa ko. This peace is heavenly. It is the peace of God. So para wala nang talo. It is the peace of God. Philippians 4:7. Tingnan po natin sa Philippians 4:7. Ano yung isusuot natin? The peace of God. Basa po, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. This is the peace of God. Kapayapaan ng Diyos na kapag lalaban ka, kasi nung unang panahon, kapag pag-aatake na po, kasi ang pinagkuhanan po ni Paul dito, nung image, no, is yung armor ng mga Roman soldiers. So, nagsusuot sila ng kanilang mga panyapak. So, doon sa kanilang panyapak, hindi po yan rubber shoes. Nakita na po kayo nagdigma, rubber shoes ang suot? Maliban na lang, kung biglang nagdigmaan, takbo, rubber shoes. Pero yung haharap ka sa digmaan, sinusuot ng mga Roman soldiers, yung mga sapatos, okay, malambot po yung loob niyan. Kaya lang matigas yung labas niyan. At yung likod po niyan, nakafix po yan. Ibig sabihin, whenever you enter doon sa battle, walang issue dito, no? Tatalikod ka. Kasi kapag tumalikod ka, ibibigay mo sa kaaway yung likod mo. Hindi rin pwedeng umurong kasi pag umurong ka, nakasakto sa alak-alakan mo, yung boots po na yon, at mapipigilan ka rin. But these boots, marami po yung spikes, marami po yung metal na nakalagay, and it gives you comfort whenever you are entering doon sa tinatawag po nating battle. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, isuot ninyo ang pangyapak ng pagiging handa ng pangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. That means, whenever you go, enter, okay, sa pagmi-minister, whenever you go, kapag magpipreach ka ng word ng Panginoon, ang dala-dala mo, kapayapaan mula po sa Diyos. Okay? Peace here is sinasabi dyan between Jew and Gentile in one new man. Ibig sabihin, Jews, Gentiles, kapag nangaral kayo, huwag na kayong mag-aaway, huwag na kayong magpapagalingan. Sino ang dating daan? Sino ang tamang daan? Sino yung dinadaan-daanan? Sino yung nagdadaan?
Hindi kaya nga peace Bakit hindi tayo magkaroon ng kapayapaan? Because we're trying to make ourselves right and make the Word of God wrong. Tingnan ninyo, mga tao, nag-aaway-away ngayon. Merong iba't ibang mga simbahan, tama? May Katoliko, may Aglipay, may may mga born again, may Baptist, may Pentecostal, may Islam, magpapakita sila. Pero sabi ng Panginoon, peace. Peace with God, peace with your brother. Kasi kapag lumaban ka, ang mindset mo dapat nakafocus lang doon sa tinatawag na kapayapaan. At kung gusto mo ng kapayapaan, you need to enter to the battle. At whenever you enter to the battle, kailangan makilala mo kung sinong kasama mo. Tama ba? Sino naglalaro ng Counter-Strike dati? Na hindi na ngayon. Anong tawag? Kapag ka yung hindi. Anong tawag kapag nabaril mo yung kakampi mo? Friendly fire. Ang tanong, kung sa totoong buhay, nabaril mo yung kakampi mo, babangon pa ba yan? Hindi na. Tama po ba? Sa ibig sabihin, whenever we engage into the battle, meron tayong kapayapaan mula sa Panginoon, kapayapaan sa ating mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, let us be loving. Okay? Magmahalan tayo sa isa't isa. Maging kaibigan tayo ng isa't isa na kahit pa nasaktan kita, mahal pa rin kita at hindi kita babarilin nang nakatalikod ka. Kasi alam ko pag nawala ka dahil sa akin, hindi na kita maibabalik pa. Kaya nga po alam niyo sa pangangaral, it's important na yung joy, it's important that yung peace nagmumula po sa Diyos. Yun yung suot-suot natin. Kaya sabi ko sa inyo, pag may makikipagtalo, makikipagdebate, pastor, debate tayo. Doon tayo sa ganito. Sorry po, panalo na po kayo, talo na po kami. Kayo na po ang totoo, kami na po ang mali. Okay? Ang goal is to make peace with the people because the people is not our enemies. Ang binabasag natin, yung stronghold ng kalaban, ang binabasag natin, yung mga maling aral ng mga kalaban. So the thing is, whenever we stand in the front, whenever we talk to our brethren or sa ating mga kapitbahay, we preach the gospel. At dala-dala natin yung peace. Kasi baka mangyayari, okay, kapag nakikipag-usap tayo at kasi di ba, tama po ba? Kapag nangangaral ka ng salita ng Panginoon, laging may kontra. Tama ba? Lagi may kontra. Share ka. Hindi, alam ko na yan. Hindi, bakit ganito? May siniran po ako nun. Sabi sa akin, ano bang klase yan si Jesus? O bakit po? Pati yung igos, pinag-initan. Di ba sabi ni Jesus, di ka na makakapamunga. Namatay yung igos. Pati yung igos, pinatulan daw ni Jesus. Pati yung igos, pinakialaman mo. Yeah? Ano po yan? If you have the gospel, you have the peace. Bakit? Kasi yung gospel, yung mabuting balita, ang naging daan na ginamit para po, of course, si Jesus Christ yun, yung mabuting balita, naging daan para ang tao na dating kaaway ng Diyos ay makipagkasundo sama. So, the gospel prepare our hearts by declaring that nothing shall hurt us. Nothing can hurt you. O bakit tayo na-hurt? Kasi mas malakas pa lang yung feelings po natin. Tama po ba? Manghang-mangha tayo sa mga sundalo, tama po ba? Pag nakita natin, pag nag-command sila, hindi! Tuluyan nyo sila. Pero akala ninyo, magaang sa kanila, sa puso nila. Yung mga totoong sundalo, hindi yung mga sundalong kanin. Okay? Pag sinabi nila, all out war tayo, patay kung patay. Kawawa sila, wala. Hindi. We need to bomb them. Why? Because they are enemies. Masakit sa puso nila yun. Pero bakit nila ginagawa yun? Because they know the truth, they know the fact na kalaban yun. At lahat ng kalaban dapat hindi eradicate. Bakit wala tayong peace? Because kinakandili natin ang kalaban at inaaway natin yung mga nagsasabi sa atin ang katotohanan. Tama? Pastor, mali.
Totoo po yan. Tignan nyo, ba't mas galit kayo sa mga pastor ninyo pag nagsisermon? Kasi tinamaan kayo. Kaya feeling ninyo, palaban ninyo yung pastor nyo. Pero hindi, mahal namin kayo. Kaya sinasabi po namin yung totoo. Di namin kayo kalaban. So, if you have the peace shoes, okay? All things shall turn to our good. Ibig sabihin, lahat ng mangyayari sa atin para po sa ikabubuti po nating lahat. Amen? Sa mga Kristiyano po yan. So let us examine the shoes. Check lang po natin. Ano ba tong shoes na to? They come from the blessed maker. So it comes from the Lord. Hindi ako ang nagbigay, hindi ikaw ang gumawa. It comes from the blessed maker. Sino yung gumawa niyan? The one who is skillful in all arts and know by experience what is wanted. Okay? Since alam naman po natin si Jesus Christ nag-undergo ng sobrang hirap. Number 2, they made of excellent material. The preparation of the gospel of peace, well seasoned, soft in wear, lasting long. Okay? Bakit tayo nabibigatan sa katotohanan? Kasi nga po, ayaw natin ng katotohanan, gusto natin ang kasinungalingan ng kaaway. Sabi ni Pastor noong nakaraan, kapag ka nasa iyo na ang katotohanan, di ka na malilinlang ng kaaway o ng dyablo. Correct me, Pastor, if I'm wrong. Ba't nagpapalin lang ka pa? Alam mo na ang katotohanan. Or, baka hindi mo pa talaga alam. Kasi kung alam mo na, dapat hindi na. Tignan mo katabi mo. Diba? So, this will last long. For eternal. Peace with God as to the past and future and present. Dapat po ganon. Yung kapayapaan na to, full submission to the divine mind and will. So ganito, ibig sabihin, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, may kapayapaan ka, anuman ang mangyari. Tama? Yun po yung desisyon, ulitin ko, yun yung desisyon namin. Ang nasa mindset ko, paano kung sabihin ni teacher, kapag ka hindi nyo pinattend yung anak ninyo, minus siya. Tama po ba? Pero we need to stand our ground. Christian po kami. Hindi pastor ako, kundi Christian kami. We do not celebrate Halloween. Kasi nga, may kapayapaan sa Panginoon. Paano kung ano? Di okay lang. Next time, hanap uli ng Christian school. Diba? Alright. Peace with the word and all its teaching. So, ibig sabihin, lahat ng mga natututunan mula sa Panginoon nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Next, peace with one's inner self, conscience, fears, desires, etc. Okay, ibig sabihin ganito, kahit pa yung kaharap mo salbahe, kahit pa yung kaharap mo traidor, meron kang kapayapaan kasi wala kang ginagawang masama. Kasi ang dala mo, kaligtasan. Next. Peace with all men, all mankind, no? Pakikipagkasundo sa lahat ng mga tao. Kasi sabi ng Panginoon sabi ni Paul, no? Hanggat maaari makipagkasundo kayo sa lahat ng mga tao. So, there is such as none can make except the Lord. Walang makagawa niya kundi ang Panginoon. Ito po yung shoes na ipinapasuot po sa atin ni Jesus. There's such as will never wear out. Hindi po yan masisira, hindi po yan maluluma. So kapag tinry po natin yan, meron pong tinatawag na perfect fit. Nakasuot po yan. Ang Lord magpapasuot sa iyo, hindi maluag, hindi masikip. Saktong-sakto. Excellent po yan. Paghawak po ng inyong mga paa, may kapayapaan. Their marching power for daily duty, no one grows weary. So, ibig sabihin, kapag naglalakad ka, napapagod ka, pero hindi ka magkukwit. Magtutuloy ka pa rin because hindi nga nagwe-wear out yun. Marami mga tao, maiinis ka, marami mga tao, kaiinisan mo, pero magpapatuloy ka pa rin sa paglalakad mo, sa pangaral mo ng salita ng Panginoon. Their wonderful protection against trials, by the way. Okay? Psalms 91 verse 13. Sinasabi diyan na kahit paliyon, kahit paalakdan, ang maapakan mo, poprotektahan ka niyan. Okay? Yung tatapakan, kahit mga ahas o leon mabagsik, leon pala yun. Ahas pala yun, di alakdan. Di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. See? Bakit? Si David nga
Love na love ang salita ng Panginoon. Anong ginagawa niya para proteksyonan yung kanyang mga kaaway? Yung kanyang kaaway. Yung kanyang mga kalaban na leon. Ha? Nakipaglaban siya sa leon. Kuha na nung leon yung alin? Yung insan niya. Hindi. Kuha na leon, alin? Yung tupa. Tama? Anong gagawin ni David? Habulin. Pag naabutan, gagawin niya parang si Samson. Wawak-wakin niya yung bibig. Para lang makuha. Bakit? May kapayapaan siya sa Panginoon. Kasi kung wala, leon, takbo na. Tama? Ibis pa nga lang, ibis. Tama? Nangangaral ka, tapos nakakita ka, dumadaang ipis. Ipis, teka lang. Nangangaral ka, merong sumabog na bomba. May sumabog na bomba. May 5-star na pumutok. Puputok. Di ba? Nagugulat po tayo Pero kung may kapayapaan tayo, alam po natin, we will conquer, we will stand. Okay? So, that's a wonderful protection. Their pleasantness of fair, giving rest to the whole man, their adaptation for hard work, their endurance of fire and water, their fighting qualities. Ganyan katindi po yung ipinapasuot po ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga po mga kapatid, hindi po muna agad yung tinatawag nating mangangaral tayo. Ito yung tanong ko, may kapayapaan ka ba sa Diyos? May kapayapaan ka ba sa tao? Kasi baka nangangaral ka. Alam niyo po, merong ganun Nagdebate sila. Sabi nung isa, tumigil-tigil ka, babariling kita. Makipagdebate ka, hindi ka nakahanda. Emotionally, may problema ka. Diba? Ibig sabihin, you make peace. Huwag kang mangangaral, puro kayabangan ng puso. Huwag kang maghahayag ng salita ng Panginoon, magulo ang laman ng puso. Huwag kang mangangaral ng salita ng Panginoon, hindi okay ang relasyon mo sa Diyos at hindi okay ang relasyon mo sa tao. Maliwanag po. Kasi ganito, kapag okay ang relasyon mo sa Diyos, magiging okay ang relasyon mo sa kapwa mo. Kasi una kang pagsasabihan ng Diyos, makipagkasundo ka na doon sa tao. Amen? So, nakaredy ka, pangangaral mo mabuting balita, ano man ang maharap mo, ano man ang abutin mo, you will, ang go lagi ni Paul nung sinabi po niya dito, you will stand kahit pagkatapos ng labanan. And number 2, shield of faith. Okay? Sabi po dyan, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palason ng dyablo. Wow, shield of faith. Sa Roman background, ang shield po nila, pagka nakalinya na po sila, kasing laki ng pintuan. Hindi po yung ganon. Sa gladiator, nakikita po natin, pag naglalaban yung bilog, tama po ba? Nakapanood na po ba kayo ng mga Roman fights? May mga sila, minsan may bilog, tapos may uka na ganon, malaki, tapos yung uka na ganon, para sa sibat po yon. Sa Roman naman, tumingin na lang po kayo ng pinto, pinoprotektahan niyan yung buong tao. So, ibig sabihin, once na sumalakay po sila, magko-conquer na sila, yung mga kino-conquer po nila ng mga kalaban, for example, sa India, sa iba't ibang mga lugar na malapit po sa Rome, no? Nakahanda na yung mga palaso niyan, hindi basta palaso yan. Okay? Fiery darts po yan. Nag-aapoy po yan. Okay? Tapos yung kanilang mga shield, meron po tinatawag na wet cover. Bago sila lumaban, tinutubog po nila yon saan? Sa tubig. Bakit? Kasi po, kapag may fire po yan, kasi wood lang po yung wood lang po yung panangga po nila Kaya lang, dahil basa po yan, kapag yung sibat, tumama doon sa kanilang doon sa kanilang mga panangga, mamamatay po yung apoy. Kahit tumusok po yan, mamamatay yung apoy po. So, shield of faith. Kasi nga po, si Paul nakakulong. So, nakikita niya po, yun pong mga
sistema ng Roman armies or soldiers. Anong gagawin nito? Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. That's faith. So faith is presented as shield. That is a wonderful picture. Imagine a long shield behind which the body is hidden, so you are unreachable for all fiery darts. When your faith, that means your confidence is really focused on God. When you believe that He has control of everything, ibig sabihin, naniniwala ka na si Jesus ay may control sa lahat ng mga bagay at walang makakasorpresa sa ating Diyos. The attempts of the wicked one to discourage you will be in vain. Parang ganito. Di ba maraming mga non-believers nagbabasa ng Revelation? Kahit po non-believers, kahit hindi mga Kristyano, binabasa nila Revelation. Tapos magpo-post po sila. Tapos sasabihin, Amen, nung mga tao. Amen, amen. People are being surprised. Pero because you have that faith that comes from the Lord, at binasa mo na nga ang Bible from cover to cover, from Genesis to Revelation, and you understand the story in it, then you will not be surprised. Si Lord nga hindi masusurprise kada may mga atake sa Jerusalem eh. Bakit? Because He's the one who allowed. Kapag matigas na ulo mo, the Lord will allow. Kahit sumusunod ka sa Panginoon, the Lord will allow. Hello? Ibig sabihin ganito, pag masipag ka sa paglilingkod, kapag nakikita ka na devoted ka sa pananampalataya, the Lord will allow to test you. Ilang linggo ko na sinasabi tungkol kay Job. Sa buong karakter sa Bible, si Job pinagmamalaki ng Diyos. Sige, subukin mo. Huwag mo lang papatayin, ha? Nakita mo yung ng Panginoon? Nagpadala ba ng anghel ang Panginoon? Hindi. May pumunta kay Job. Sino? Yung mga tropa pits niya. At yung mga tropa pits niya, siguro may kasalanan ka. At ang matindi, there's more. Hindi lang nawala, nagkabukol-bukol pa, sasabi ng asawa niya, ano Job, di mo pa isusumpahan Diyos mo? Ang Lord ang nagbigay, ang Lord ang kukuha. Confident na confident si Job sa Diyos. Tama? Pag hindi ka confident sa salita ng Panginoon at sa Diyos, tameme. Pag may confidence ka kay Lord, tama. Pag walang confidence sa salita ng Panginoon, tameme. Okay? So bakit tayo natatalo sa digmaan? Ang confidence natin ay nasa ating mga sarili, wala sa Diyos. Ganito, pag may mga bagay na ipinapagawa ang Diyos, gawin mo yan dahil trabaho mo yan. Pero pag may mga bagay na nangyayari sa iyo na wala kang kontrol, ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Maliwanag po? So ganito, busy ka sa paglilingkod sa Panginoon, may mga nangyari. Pastor, nasunog yung negosyo mo. Pero busy ako. I will continue. Naalala ko si Pastor noon eh. Pastor Ron. Nasa, ang tawag dito? Saan ka nun, Pastor? Nasa kalagitnaan ka ba ng dagat noon nung nabalitaan mo, namatay yung brother mo ba? Sa Bicol ba yun? Hindi ba sa dagat yun? Sa ano? So, saan ba yung kwento mo nun? Basta, tinuloy yung ministry. Tinuloy mo ba? Then, natapos yung ministry, tsaka umuwi. Tinapos muna, bago umuwi. Tama? Ganito tayo eh. Pastor, tanggal ka sa trabaho. Di na ako tutuloy.
Puka. Tameme. Pastor, tanggal ka sa trabaho. Okay lang. Di naman yung trabaho ko eh. Trabaho ko, maglingkod sa Panginoon eh. Tuloy lang. Tapos makita ka, kaya ka pala tinanggal, may bubuksan na pintuan ng Panginoon sa'yo, mas matindi. Amen? Bakit tayo natatameme? Wala tayong tiwala eh. Okay? When we believe that He has control, everything, and that has nothing surprise Him, kahit anong gawin ng kalaban, talo yan. Through faith, you see the glorified Christ, to whom God will soon subject all powers. Pagdating ng panahon, lahat ng kapangyarihan maninikluhod sa ating Panginoon. Kahit sino pa yan, kahit si Putin pa yan, kahit si Netanyahu pa yan, kahit si Pangulong PBBM pa yan, kahit si Biden pa yan, kahit si Xi Jinping ba yan? O basta yun. Okay? Kahit sino pa mga hari yan, kahit si Prince William pa yan, they will bow down before the King of Kings and Lord of Lords, because He was given the name that is above every name, the name Kurios. Hindi lang basta Jesus, the name Jesus is Lord. Kasi ang daming Jesus di ba? Pero yung totoo, the name that's above every name, the name Jesus is Lord. The evil plans of the enemy, Satan, are like burning arrows. Kaya nga, ito yung gagawin. Handa lang po kayo dito, ha? Ito yung gagawin ng kalaban sa inyo. They could be angry words, pasok sa isip, could be doubts sa puso, could be fear, puso't isip, could be love of ourselves. Okay? Ba't ka maglilingkod? Hindi ka asenso niyan. Ba't ka maglilingkod? Di ka magkakaasawa niyan. Ba't ka maglilingkod? Di mo bubuo pamilya mo niyan. Mekos-mekos lang yan. They could be lies, kasinungalingan. No? The enemy puts this into your mind. Salagay nila sa isip niyan. Kahit hindi mo marinig, nasa isip mo yan. One of these lies would be that God does not forgive us. Ito, kaya maraming nawawala sa simbahan eh. Matagal na silang nawala, inihikayat mo pumunta dito, ang nasa isip nila, baka masunog ako. Galit na galit sa akin ng Diyos. Galit sa iyo ang Diyos kasi pasaway ka, pero hindi nangangahulugan. Pagpasok mo ng simbahan, papatayin ka niya. Ang kailangan mo lang magpakababa. Hinihintay ka lang kagaya ng prodigal son. Salbahe ito prodigal son eh. Binigay na sa kanya lahat, ano bang ginawa? Nilustay. Nung naubusan, balik na ako sa tatay ko. Kasi bakit? Natameme siya eh. Nakita niyo yung baboy. Sabi ba, sarap kumain. Ano kayong lasa nun? Wow, pare, kinamay. Naglamatsala. Lagay ng gabi. Lagay ng sabaw. Kinamay uli. Mix lang. Buti pa, tapos naalala niya, buti pa sa tatay ko, yung mga alipin, masasarap kinakain. Alam ko na, babalik na lang ako sa tatay ko. Mag-a-apply na lang ako na katulong. Pero nung bumalik siya, ang nadatnan niya, tatay na tumatakbo pabalik sa kanya. Hindi tatay na, bakit bumalik ka pa? Wala ka talagang utang na loob. Layas! Hindi ganun eh. Niyakap. Sasalita pa tayo, ganito. Bigyan ng damit to. Bigyan ng panyapak tong anak ko. Bigyan ng sinsing tong anak ko. Yung may pinatabang baka, patayin yan. Maghanda tayo. Kasi yung anak ko namatay. Ngayon nabuhay. Yung anak ko nawala. Ngayon natagpuan. Yan yung nagiging problema. Inilalagay ng kaaway sa atin na hindi tayo tatanggapin ng Panginoon based on our works, based on our feelings, pero ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo na kapag bumalik tayo sa Kanya, tatanggapin niya po tayo ng buong buo. God is not our enemy. God is the enemy of Satan. God is the enemy of the wicked. Pero kung ikaw naman, magbabalik loob ka sa Panginoon, pagsisisihan mo, tatalikdan ng iyong mga kasalanan, kahit ano pang titirang arrow and darts ng kalaban sa puso mo, you have the confidence
mahal ako ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat. To be honest with you, dito sa lupa, pag-iisipin mo lang talaga. Yung paglilingkod, dami mo talaga makakabangga. Sa totoo lang. Okay? Pag pumasok ka sa, halimbawa, pumasok ka sa isang organization, tapos makita mo yung pangit na ginagawa ng organization, ikaw titindagan mo kung ano yung tama. Then suddenly, magkakaroon ka ngayon ng teka. Magkakaroon ka ng conviction sa puso Teka, parang mali itong ginagawa nila. I need to do something. Two things. I will either attack the idea of the enemy or I will turn my back from them at aalis na lang ako. Two things. Lagi may ganon. Pero if you have the peace, teka, mukhang mali ito. Kailangan papanumbalikin ko sila sa Diyos. Although wala akong kapangyarihan nun, but I need to tell them that what they're doing is wrong, kahit pa tanggalin nila ako. And I will stand my ground, kahit pa dumaban ako sa digmaan, at matanggal ako dun sa place ng digmaan na yon, still, nakatayo pa rin ako, nagtitiwala sa Panginoon. Why? Because you have the peace that passes understanding down in your heart. Ang hirap po, sa totoo lang. Ang hirap. Ang dami mong babaklasin, dami mong didigmain. Marami mga tao dahil ginagawa mo yung totoo, sinasabi mo yung totoo, pinapangaral mo yung totoo, maiinis sa'yo, magagalit sa'yo. Mga sa leaders na lalaki, nasabihan na kayo, bakla ka ba? Wala pa naman. Meron? Meron. Sige. Bakit? Kasi ito yung galawan po ng sa leaders Ite-text mo yung text mo yung mga lalaki. Bro, kamusta ka na? Bisita ako sa kanya, tapos sasabihin text mo, ba't bang kulit-kulit mo? May crush ka ba sa akin? Bakla ka ba? Hindi bro, mahal lang kita. Pero hindi ako bakla. Lalaking-lalaki ako. May mga ganun mga atake. Pero if wala kang confidence sa Panginoon, then, susukuan mo na agad yan. Ano ba yan? Ano ba itong pinapagawa nila pastor sa amin? Nilalagay kami sa bingit ng kahihiyan. Oo nga, hindi papapatay ng mga Kristiyano, kahihiyan naman na ibibigay sa amin. Ito sila pastor na to, mag-alis na nga kami dito. Doon lang kami sa mga simbahan Hallelujah, praise the Lord. Itaas sa mga payong, talon-talon. Ayoko sa mga may discipleship, pinapakilaman yung buhay ko. Kailangan pakialaman yung buhay mo. Kailangan basagin yung kasinungalingan ng dyablo sa isipan, sa puso ng mga tao. You need to have the peace of God. You need to be with peace. Mahirap, mga kapatid, pero hindi imposible. Hindi imposible. Yung faith, the more you trust God, the more na lumalaki yung faith mo. Nakikita mo yung mga fiery darts and arrow. Hindi ka masusurpresa. Mami, tinanggal ako sa trabaho. Sasabihin ng mami mo, okay lang yan. Hindi naman para sa yung trabaho niya. May mas magandang trabaho si Lord para sa'yo. But because we are trusting our own guts, our own feelings, pag natanggal ako sa trabaho na ito, paano na ang pamilya namin? Sino pinagkatiwalaan mo? Sino pinagkatiwalaan mo nung tinanggap mo si Kristo? Baka ibang Jesus yan. Kasi kung yung Jesus na pinagkatiwalaan mo all throughout ng buhay mo, through thickness and thin, imagine, Paul was beheaded. Si John, pinakuluan sa mantika. Si Peter, kinrucified upside down. Yung ibang mga disciple, pinaghahampas ng basto na merong mga sharp elements sa paligid. Yung iba, pinakaladkad. Pero, bakit hindi nila tinalikuran ng Panginoon? Because they know, ano yan? Sabi na nakaraan, the joy that awaits them. Si Jesus, hindi niya kinahiyang mamatay sa krus kasi alam niya, pag namatay siya, makikita niya na yung Ama at pagkatapos,
yung kanyang kamatayan ang magiging dahilan na yung mga taong ililigtas niya, makikita niya at makakasama niya sa buhay na walang hanggan. How's your faith? How's your faith? Let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa oras po na ito. We love you, Lord. We love you, Lord. Kaya lang, hindi pa po talaga namin ganap na may pamalas yung amin pong pagmamahal sa iyo. And Lord, I'm asking you, Lord, anything that hinders our mind, Lord, para makita po yung truth, para makita po yung righteousness, para makita po yung kapayapaan, para makita yung pananampalataya, para makita yung kaligtasan, para makita, Panginoon, yung sword of the Spirit, Lord. Lord, in your mighty name, the name of the Lord Jesus Christ, Lord, alisin mo po ito sa amin pong mga isipan, that we may see you, Lord God, even if we are still here on earth. Na yung salita mo, yung Bible, hindi lang magiging isang aklat o ordinaryong libro, kundi isang librong buhay na nagdudulot sa amin ng buhay, ng kalakasan, ng pagtitiwala, ng pananampalataya, ng pag-asa. Na kahit pa lumakad kami sa ilalim ng anino, ng kamatayan, sa ilalim, Panginoon, ng anino ng kapahamakan, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ang aming kagapay. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kaligtasan, that this salvation is really for those who trust you, Lord God. Salamat sa oras na ito kasi kahit nawala kami, pinababalik mo kami. Kahit nagrebelde kami, Panginoon, sa iyo, you treated us as a son. Pinakita mo, binuksan mo, Panginoon, sa amin na mga bagay na ito ay hindi natin nataglay ng mga nakipag-isa kay Kristo. Sapagkat ang nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Salamat sa biyaya mo, salamat sa pagmamahal mo. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming dalangin. Amen.